Mga Gawa, 13 kabanata. Sa iglesia nga na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro, si Bernabe at si Simeon na tinatawag na Niger, at si Lucion na taga Cirene, at si Manaen na kapatid sa gatas ni Herodes na tetrarka, at si Saulo. At nang sila'y nagsisipaglingkod sa Panginoon at nangag-aayuno, ay sinabi ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila." Nang magkagayon, nang sila'y makapag-ayuno na at makapanalangin at maipatong ang mga kamay nila sa kanila, ay kanilang pinayaon sila. Sila nga, palibhasa'y sinugo ng Espiritu Santo, ay nagsilusong sa Seleucia at buhat dooy nangaglayag hanggang sa Chipre. At nang sila'y nasa sa Salamina, ay kanilang ipinangaral ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo, at kanila namang katulong si Juan. At nang kanilang matahak na ang buong pulo hanggang sa Paphos, ay nakasumpong sila ng isang manggagaway, bulaang propeta, Hudyo, na ang kanyang pangalan ay Bar-Jesus, nakasama ng prokonsul Sergio Paulo, lalaking matalino. Ito rin ang nagpatawag kay Bernabe at kay Saulo, at minimithing mapakinggan ang salita ng Diyos. Datapwat si Elimas na manggagaway, sapagkat ganito nga ang pakahulugan sa kanyang pangalan, ay humadlang sa kanila, na pinagsisikapang ihiwalay sa pananampalataya ang prokonsul. Datapwat si Saulo, na tinatawag ding Pablo, na puspos ng Espiritu Santo, ay itinitig sa kanya ang kanyang mga mata, at sinabi, "O puspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan, ikaw na anak ng dyablo, ikaw na kaaway ng lahat ng katuwiran, hindi ka baga titigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon? At ngayon, narito, nasa iyo ang kamay ng Panginoon, at mabubulag ka, na hindi mo makikita ang araw na kaunting panahon." At pagdakay nahulog sa kanya ang isang ulap at ang isang kadiliman, at siya'y nagpalibot na humahanap ng sa kanya'y aakay sa kamay. Nang magkagayon, pagkakita ng prokonsul sa nangyari, ay nanampalataya, na nanggigilalas sa aral ng Panginoon. Nagsitulak nga sa Paphos si Pablo at ang kanyang mga kasama, at sumadsad sa Perga ng Pamphylia, at humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Datapwat sila, pagkatahak sa Perga, ay nagsitating sa Antioquia ng Pisidia, at sila'y nagsipasok sa sinagoga ng araw ng Sabat, at nagsiupo. At pagkatapos ng pagbasa ng kautusan at ng mga propeta, ang mga pinuno sa sinagoga ay nagpautos sa kanila na sinasabi, "Mga kapatid, kung mayroon kayong anumang iaaral sa bayan, ay mangagsalita kayo." At nagtindig si Pablo at ang kamay ay ikinikiya na nagsabi, "Mga lalaking taga-Israel, at kayong nangatatakot sa Diyos, magsipakinig kayo. Hinirang ng Diyos nitong bayang Israel ang ating mga magulang, at pinaunlakan ang bayan nang sila'y makipamayan sa Ehipto, at sa pamamagitan ng taas at unat na kamay ay kanyang inilabas sila roon. At nang panahong halos 40 taon, ay kanyang binata ang mga kaugalian nila sa ilang. At nang maiwasak na niya ang 7 bansa sa lupaing Kanaan, ay ibinigay niya sa kanila ang kanilang lupain na pinakamana sa loob ng halos 450 taon. At pagkatapos ng mga bagay na ito, ay binigyan niya sila ng mga hukom hanggang kay Samuel na propeta. At pagkatapos ay nagsihingi sila ng hari, at ibinigay ng Diyos sa kanila si Saul na anak ni Kis, na isang lalaki sa angkan ni Benjamin, sa loob ng 40 taon. At nang siya'y alisin niya, ay ibinangon niya si David upang maging hari nila, na siya rin namang pinatotohanan niya at sinabi, "Nasumpungan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, nagagawa ng buong kalooban ko." Sa binhi ng taong ito, ayon sa pangako, ang Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas, na si Jesus. Noong unang ipinangaral ni Juan ang bautismo ng pagsisisi sa buong bayang Israel bago siya dumating. At nang ginaganap na ni Juan ang kanyang katungkulan, ay sinabi niya, "Sino baga ako sa inyong akala? Hindi ako siya. Datapwat narito, may isang dumarating sa hulihan ko, na hindi ako karapat-dapat na magkalag ng mga pangyapak ng kanyang mga paa." Mga kapatid, mga anak ng lahi ni Abraham, at ang mga sa inyo'y nangatatakot sa Diyos,
sa atin ipinadadala ang salita ng kaligtasang ito, sapagkat silang nangananahan sa Jerusalem at ang mga pinuno nila, dahil sa hindi nila pagkakilala sa Kanya, ni sa mga tinig ng mga propeta na sa tuwing Sabat ay binabasa, ay kanilang tinupad ang hatol sa Kanya. At bagaman hindi sila nakasumpong sa Kanya ng anumang kadahilanang sukat ipatay, gayon may kanilang hiningi kay Pilato na siya'y patayin. At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa Kanya, ay kanilang ibinaba siya sa punong kahoy at inilagay siya sa isang libingan. Datapwat siya'y binuhay na mag-uli ng Diyos sa mga patay. At siya'y nakitang maraming mga araw ng mga kasama niyang nagsiahon, buhat sa Galilea hanggang sa Jerusalem, na siyang mga saksi niya ngayon sa bayan. At dinadalhan namin kayo ng mabubuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang, na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak, nang muling buhayin niya si Jesus. Gaya naman ng nasusulat sa 2 awit, "Ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita." At tungkol sa muling binuhay niya, upang ngayon at kailanmay huwag nang magbalik sa kabulukan, ay nagsalita siya ng ganito, "Ibibigay ko sa iyo ang banal at tunay na mga pagpapala ni David." Sapagkat sinabi rin naman niya sa ibang awit, "Hindi mo ipagkakaloob na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan." Sapagkat si David, nang maipaglingkod na niya sa kanyang sariling lahi ang pasya ng Diyos, ay natulog at isinama sa kanyang mga magulang at nakakita ng kabulukan. Datapwat yaong binuhay na mag-uli ng Diyos ay hindi nakakita ng kabulukan. Kaya maging hayag nawa sa inyo, mga kapatid, na sa pamamagitan ng taong ito'y ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Magsipag-ingat nga kayo, na baka magsisapit sa inyo ang sinalita ng mga propeta. Tingnan ninyo, mga mapagwalang halaga at mga pagilalas kayo, at kayo'y mga param, sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawa sa inyong mga kaarawan. Isang gawang sa anumang paraay hindi ninyo pinaniniwalaan kung saysayin sa inyo ng sinuman. At pag-alis nila, ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Nang makaalis nga ang kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at nangaging Hudyong masisipag sa kabanalan ay nagsisunod kay Pablo at kay Bernabe, na sa pagsasalita sa kanila ay sila'y hinimok na magsipanatili sa biyaya ng Diyos. At nang sumunod na Sabat ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Datapwat nang makita ng mga Hudyo ang mga karamihan, ay nangapuno ng kapanaghilyan at tinutulan ang mga bagay na sinalita ni Pablo at nagsipamusong. At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe at nagsipagsabi, "Kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinatakwil at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito, kami ay pasasa mga hintil. Sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon, na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa." At nang marinig ito ng mga hintil, ay nangagalak sila, at niluwalhati ang salita ng Diyos, at nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. At lumaganap ang salita ng Panginoon sa buong lupain. Datapwat inudyukan ng mga Hudyo ang mga babaeng masisipag sa kabanalan na may mga kalagayang mahal, at ang mga mahal na tao sa bayan, at nangagbangon ng pag-uusig laban kay Pablo at kay Bernabe, at kanilang pinalayas sila sa kanilang mga hangganan. Datapwat ipinagpag nila ang alabok ng kanilang mga paa laban sa kanila, at nagsiparoon sa Ikonyo, at ang mga alagad ay nangapuspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo.